Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:38 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ng inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Thank God it's Friday sa palibot sa syudad sa Iloilo kag sa mga kabanuhanan sa probinsya. Ulano ng aton siniya nga panahon nalin pa kahapon ang inulan. Tugnan ko sa imo nali. Nagsubong nga aga madamo sa mga lokal nga panguluhan ang nagdeklara sang suspensyon sang klase. Sa aton nga mga estudyante da kay inabala may mga initial kag early announcement ang aton siniya nga mga kabanwahanan nga suspendido ang klase sa aton siniya mga buluthuan. Tugnan ko imda. Atensyon sa mga kabanwahanan nga una nga nagdeklara kay aton sini nga ilawagon basi bilang iban kagina tinagpaburaw-buraw o kung naburawan bala kang naghimos ang ila sini nga nga mga kagamitan sa eskwelahan kay may eskwela sila yari ang mga lugar nga nagdeklara sang suspension of classes subong adlaw July 24 diri sa may syudad sang Iloilo. Preschool to senior high school, both public and private schools. Banwa sang Alimudjan, all levels, Banate, Barotac Nuevo, Cabatuan, Dumangas, Gimbal, Igbaras, Banwa sang Aniway, Leon, Liganes, Maasin, Miagao, Mina, New Lucena, Uton, Pavia, Pototan, San Joaquin, San Miguel, Santa Barbara, Tigbawan, Tubungan, kag Zaraga. Sa Guimaras, Hordan, all levels. Antique, Aninii, Hamtik, Patnongon, San Jose, Sibalom, Valderrama, Tobias, Fournier. Muning mga initial nga nagdeklara sang suspension sang klase subong iya nga adlaw kay daw ka daw indikid man nami ang tiyempo kabudlay magbantay sang salakyan ka nga na nagapila ka sa magasakay sa jeep bala padulong sa mga eskwelahan magluwas pa nga ang pila ka mga kadalanon naton mga karsada naton diri sa may Iloilo City may pila ka mga ginbaha budlay nga magubog-ubog ka kung may pilas ka sa imong tiil delikado o kung prone ka pa nga matapikan sang balatian nga leptos pyrosis budlay nga risgo mong imo sini nga ikayong lawas
sa aton sini mga kauturan da nga nagaubog nga may pilas ha, pakonsulta gid kamo kung may ara sing mga available nga mga bulong para sa leptospirosis sa inyo mga barangay, sa mga health centers ninyo. Mas maayo secure kamo no kung mag-seek sang advice sa aton sini nga mga doctors na naga-duty sa inyo health center. Pamangkot kamo da no, especially kung may mga symptoms kamo. Hindi niyo na pagulata pa nga maglala ang sitwasyon o kung ang inyo sini nga mga sintomas sa lawas nyo, malala na ka magpa-check up, ti delikado. Mapunggan, hay, hay. Sa imo panglakat, mata ko gamudlat. Sa imo kagayon, mata ko galilibat. Ang imo nga supat. So mga tiniyon, kuhaon nato nanay ang pinakaulihing nga lakat sang panahon nagikan sa Pag-asa. Upod naton si Sir Rolly Cuenca sang Pag-asa. Sir, good morning. Yes sir, may nga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Naman natin latest weather update sa Subong Adlaw, July 24 year 2026. So aron uli natin na siklatan no yung si Bagyong Quiapo no yara sa kulang 260 km sa east of Aparita Gayan. May factor sa penguin dito siya nga 65 km per hour malapit sa sentro, pag-asinat sa pagmadlog sa Galapos up to 18 km per hour. Nag-ulagi na siya westward sa kadasigod na 20 km per hour. Wala kasi siyang direktang epekto dahil sa atin sa Western Visayas, pang ginahihans niya yung Southwest Monsoon or Habagat na nag-epekto sa buong sa may sa western section ng Southern Luzon, Visayas. And dito sa atin sa Western Visayas, expectaran natin nga may mga occasional rains kita, no, or mga mamunog ang mga ulan, kag may mga isolated, no, pagpangalat pa nag-uupong kaisa, dala siya ng Southwest Monsoon or Habagat natin. Kasarangan natin nga hangin, hindi ka nabugat na nakatunggan, magdadalain mo sila sa kasarangan yung mapagpalot sa atin kadagat na. Because temperature natin yan sa 24 to 30 degrees Celsius, at lang natin mag-butlak pala 5:37, magatuno din siya alas 6 karon sa hapon. Nagawa natin latest sa activity natin sa Ilya Pag-asa, Rolly Cuenca. Sir Rolly, luyag naton may baluan sa buwas niya kiti manog weekend, ang iban sa aton nga mga kauturan, may mga scheduled outdoor activities. Ano ang aton nga monitoring sa mangin tiyempo naton niya sa weekend? Well, sa gapon sir, no, sa Subong Adlaw ang ipaulan kita till tomorrow morning, then after nun, possible naman na improving weather condition naman kita. Okay. Sir, madamogin nga salamat sa imo tayo maginatag sa Radyo Pilipinas. Thank you, good sir. Yes sir, thank you kag mayong nagasan. Batian si Sir Rolly Cuenca sang Pag-asa. Ayo gid kay ang aton bala nga mga LGUs early nag-announce ang ila sini nga mga announcement. Magbugtaw sa aton mga estudyante sa mga ginikanan samtang nagahimo sila guro sang palamahawon sa ila mga kabataan. Kundi malana nila dayon kag hindi na sila magruya pa. Isa may mga tinion yang nga taga mga tag alas 10 kapay mo yung madeklara sang suspension of classes, alas 9 daw ka alangon tuod no. Mamuning na-appreciate naton kabay pa nga ma-enhance ini maano gid no, ang aton nga tag sa ka MDRRMO ginapanginbulahan ginaton sila nga maka-come up sila sang early announcement, Malapor sila. advance nga pag-anticipate sang aton siniya nga amount of rainfall, sang direksyon sang bagyo, although malayo diri si Quiapo. Ito ang ulan niya kisa tama ka munog. Kung ara ka sa nabukid nga area kag kun ang mga estudyante ta may talabukon pabla nga mga suba kang magpadulong sa eskwelahan, halimbawa sa Antique no, damo gidaya sang mga areas nga ang dalan ang nagatabok sa sa suba, ang mga kabataan nagalakat padulong sa ila eskwelahan, nagaagi sa mga suba, may mga talabukon nga mga taytay nga ti kun magtaas ang tubig daw ka peligroso, ti ka daw ka alang-alang kun mauro adlawan gawa ang aton nga anunsyo. Budlay nga matrap sila no sa ila siniya nga mga alagyan padulong sa eskwelahan. Stay at home kita anay, monitor kita sang balita, hindi kita sagad ka lagaw-lagaw nga wala malang sang purpose. Madanlog ang dalanon, may mga flooded areas kita. Plus mahal pa ang gatong, nag-increase mo. Bugay. Stay at home kita, monitor kita sang balita.
para nga maproteksyonan kita. Hindi kita gawa matamaan, no? Dito sa may areas ng Antique, may pila dito gani ka mga pamilya nga ginrescue na, no? Ay, sa imo Tungod sang pagtaas sang tubig, kung dito magsala sa may area ini sang Hamtik Antique, ara dadaan ng Hamtik River man mo. Ang Sibalom area kaga Hamtik, iban pa nga mga banwa dira sa may Antique, damo community ara sa higad sang suba. Amo na da nga magragasa ang suba ti ang aton nga mga pumuluyo ginaabisuhan gid sa pag-evacuate. ay, Dito sa General Santos ga trending ganitong mga grabe nga nga flash floods. dire ka lang star sa balay. Observe kita, pamati kita sa mga anunsyo. Kung may ara ka mo sang radyo, pamati ka mo radyo. Kung may cellphone ka mo, i-charge ninyo ang inyong cellphone. Ang mga ang mga battery ninyo dira, make sure nga may ara sing bastante nga battery para nga ma-inform kita kay ti sa bulig sang aton nga mga nga social media sa aton sini nga cellphone kaysa madasig ang pag-disseminate sang information. Pero make sure ha nga ang inyong nga mga impormasyon nga gina-entertain i-double check nyo gid permi kay ang iban base kon mga forwarded unverified nga mga information nga posible maghatag sa aton sang wrong direction, fake news kumbaga, ma-mislead kita, mag-cause ang aton sini panic kag maapektuhan ang aton sini nga decision making. So make sure i-double check ang mga sources base bala nagligad tuig pa na bala nga anunsyo sang suspension of classes kay gin-islan lang bala ang ang pizza kon gin screenshot dati masala kagid kung hindi mo ma-double check. Check up mo gid permi ang date, ano nga bulan, ano nga tuig, di naghalin ang source. Always double check para nga hindi kita mag-panic. Kaya importante nga safe kita kag hindi kita maka-record sang casualty sa kasubong iya nga panahon. Kay sige pang ulan mo dito sa may area sang Northern Iloilo, tihalin pa to kahapon ang ulan. Dari gani sa city kag Pavia, ang mga first town naton, ang ulan, nagsugod siguro kagabi, no? Ang pagtupa sa ulan. Pero may araya nga kahapon pa. Tiginabantayan naton ang area sang 2nd and 3rd district. Kaya ara mga major rivers naton, no? Ang Halaor River, ang Aganan River, sa nagligad tinagsaka ang ang volume sang tubig sang nagligad nga simana nga nagresulta in isang pagbaha sa pila ka mga areas dira sa kilid sang Aganan River nga naglabot sa danger category ang amount o kon ang kurit bala nga peligroso sa aton sini mga kauturan tinalabot, no? Amo na nga alerto kita sa pagmonitor sa aton sini nga mga waterways kag ang mga landslide prone areas. Wala kita kulbaan sa hangin. Pero kung once nga ang rain volume naton kay na-notice ninyo subong nga ang ulan subong grabing bundak. Tisang una siguro ang average rainfall nga mahimo niya in 3 days nga ulan amo ning matipon nga water level. Subong hindi mo masiguro sa isa ka bundak sa 3 ka oras nga gulpi nga bubo sa aton nga ulan. Isa ka punga-punga man ang aton nga mga waterways. Tendency malapaw sa kisa kag kadasig sang paghulag sang tubig halin sa ibabaw pakadto sa ubos. Salamat kita kaya nga aton nga flood control. Isa sa mga modelo nga flood control ang Iloilo City ang from Takas haro ni bala lapos diri sa may area sang Bitoon, Buhang Haro hasta sa nagagwa sa Iloilo Guimaras Strait. Dako gid nang bulig para nga ang tubig nga supposed to be magkadto sa mga manubo naton nga mga kabanwahanan, mga komunidad nga ginabaha sa una, dira nagaagi. Malapor sila. Kaya mo ina ka helpful ang inaya nga proyekto nga nagasalbar sa aton sining mga kabaranggayan sa pagbaha. Pero hindi gid na excuse may mga barangay nga ang drainage problema gyapon. Wala guaan, wala outfall. May drainage pero ang guluwaan katubig gamay o kung kipot ba
ug mga Muna ang isa sa mga challenging dira, ang budget ara, ang proyekto sang drainage ara no naangot na pero pamangkot sa punta, maligwa bala, maka-accommodate bala sa dako nga volume sang tubig. ay Plus pa sang mga hindi disiplinado nga pamuluyo, nga haboy diri haboy didto pagtalikod sang mga manugbantay naton, mga barangay officials naton, imong nga supat mga city officials naton nga nagamonitor sa pagpatigayon sang clean up trabaho. Bag-ulang ginhawanan, iula naman tong mga basura, botilya, plastik, kag kung ano pa. Kung magbaha, ang ginula nyo, masulod na sa ugsaran nyo. Muna nga ang pagsulbar sang baha, hindi lang gid niya trabaho sang gobyerno kung isa ka sektor, isa ka institusyon, kundi tanan nga sektor dapat magpinuligay ang environmental protection, ang reforestation, dako nga bagay, dako nga faktor. nalipay Climate change na yan, hindi niya mapunggan. Hindi kaya kasiling ang climate change dito lang sa isa ka lugar matupa. Kung di sa lalama kita, kung hindi kita disiplinado, kag ginaguba tang aton sini nga dunang manggad, sila na ang dugan na sila nga ang tubig ulan halin sa ibabaw ti manaog gina. kay gali na gumbang Munang preparahan naton kag dapat mangin alerto kita basta National Disaster Resilience Month gani bulan sang Hulyo. Ara dang mga drills, ang mga uplan kabalaka, pag-remind sa aton nga alertness nga dapat ang aton nga mindset bala ma-enhance sa emergency response. Dili kita gina-training, dili kita gina-remind. Ti amo man ang bulan nga damo tuod gabot. Damo gabot nga mga challenges na especially ang bagyo, mga pagbaha kag madamo pa. sa imo yung nga tunay Stay safe kag halong gid kita no sa aton siniya makuturan. Sunod kita sa mga advisories sa aton nga MDRRMO, sa aton nga LGUs para ina sa aton karaydan, para ina sa aton sinikayuhan kag sa aton nga proteksyon. sa imo kahagayon mata ko kalilipat ang imo nga supat malapor sila na ang dugan ko inday kay gali Ang iban pa mga balita kag mga anunsyo bantayan na lang sa aton siniya nga Facebook page, especially ang aton nga pagmonitor sa direksyon ni Typhoon Quiapo suno sa Pag-asa hasta pagalibwas posible ka ang aton nga tiyempo mangin maulanon ti mga outdoor activities naton nga naka-schedule dalagid kita sang sang pamproteksyon dira sa ulan, para nga prepared kita kung daw hindi man lang importante cancel anay kita sang iban nga pitsa nga Mayo para nga ma-enjoy mong mga outdoor activities ninyo. Pero kita sa tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. ay kiay Ako na gid lamang inyo alagad kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko